Today, maganda po yung ating pag-uusapan. It's very uh, near sa aking puso itong ating pong topic. It's about worship. Sabihin po natin lahat, worship. So today we will be talking about understanding worship. Amen? So let's just pray. Let's open in prayer. Father, salamat po, Panginoon, for this opportunity, Lord, to stand again, Lord, at your presence. Salamat po, Panginoon. We have been gathered, Lord God, in this place, Lord God, and we know that you are in our midst, Panginoon. And today, Lord God, we just ask, Lord God, for your Holy Spirit to move freely in this place. Let your anointing flow, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Use me, Lord God, as your instrument, Panginoon, today. Lord, we open up our hearts and our spirit and soul to your words and to your move, Lord God, today. Bless us, Father. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan po natin ulit si Lord. Hallelujah! Praise God. So, understanding worship. Meron po tayong verse na atin pong babasahin. Sabay-sabay tayong basahin to. Medyo may kahabaan. Pero lakasan po natin ang ating boses. Okay lang po ba? Okay, sabay-sabaw po natin babasahin ito. Ready? 1, 2, 3, fire! Sing to the Lord, all the earth. Tell of His salvation from day to day. Declare His glory among the nations, His marvelous works among all the peoples. For great is the Lord and greatly to be praised, and He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are worthless idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him. Strength and joy are in His place. Ascribe to the Lord, all families of the peoples. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in splendor of holiness. Tremble before Him, all the earth. Yes, the world is established. It shall never be moved. Let the heavens be glad, and let the earth rejoice, and let them say among the nations, the Lord reigns. Amen? Ito po ay isang pag-worship. Worship po ito sa Panginoon, kung saan tinataas ang Panginoon. Sino dito love na love niyang mag-worship sa Lord? Yan. Lahat ata tayo, no? Lalong-lalo na pag tayo po ay nasa bahay, tayo po ay makikinig ng no? Doon po natin binubuhos lahat ng ating no? Yung ating pag-awit, kahit minsan yung kanta pakanan, ikaw pakaliwa, no? No, panorte yung music, ikaw pa south, no? Pero okay lang. Amen. No? Love na love natin yung worship. Alam niyo po ako, nung ako po ay bagong Kristiyano, dumating po kami dun sa church. No? Ang kanila pong praise and worship ay nakakaraoke. Pero wala pong kumakanta. Meron po silang -1. No, Don Moen, ganyan, no? Side A. No, gagano nila yung karaoke. Ipe-play po yung Don Moen. Side A. No? So, kung kakantahan yung mga tao, pagtapos ng side A, side B naman. No? Kasi yung side A, lahat ng masasaya nandun eh. Di ba? Lahat ng praises. Pagdating naman doon sa side B, worship naman. Yung mga malulungkot na kanta. Kaya sabi ko, ganito pala dito, no? So, nung kami po ay bago sa church noon, nalaman po nung pastor na marunong ako mag-gitara kasi nung ako po ay high school, nagbabanda-banda, konting may alam konti. So nalaman po nung pastor, sabi niya, pwede ka ba tumugtog dito? No? So sabi ko, sige, pwede po. Kala ko ganun-ganun lang yun. No? Kailangan pala, a-attend ka lagi. No? Kailangan pala, lagi ka mag-churches. Ang gusto ko lang tumugtog. Alam niyo po, nung una po akong, yan po ang una kong ministry sa worship team. No? Kasi yun po yung kailangan nila. So kasama ko po si Pastor West noon, yung amin pong buong family, doon po sa church, sa Taytay. And hindi ko pa po nauunawaan yung worship eh. Kasi ako, nagpupunta lang ako doon, tumutugtog lang ako, nagpapa-cute. Kabataan pa lang, pag tumutugtog ko, tinitingnan ko sino nakatingin sa. Pag may nakatingin sa,
Yeah? Ganun eh, no? Puro pa-cute lang ang ginagawa ko. So, minsan nga eh, pag kami nagpa-practice, no, kami ng mga worship team, kung ano-ano pa tinutugtog namin, puro worldly song. No, one time, tapos na yung practice namin eh, gabi na. Nagtugtugan kami, puro rock music. Guns N' Roses, Metallica, sa loob ng church. Ang ingay namin. Biglang dumating yung assistant pastor. Lahat kami, sinabon eh. Hindi ganyan ang tinutugtog dito. Kaya sinabon talaga kami. Wala akong idea kasi kung ano ba yung worship eh. Kasi ang alam ko lang, tutugtog lang, kakanta lang. No? Kaya nga pag kami po pagkatapos namin tumugtog, nandun kaagad kami sa tindahan, sa kanto eh. Kasi tugtog lang talaga kami. No? Pero alam nyo, habang itong ministry na to, itong worship na to, habang tumatagal, meron pong nadidevelop sa puso ko. Meron nagbabago sa aking pananaw. At sa many years dun sa ministry na ito, naunawaan ko na ang worship ay hindi lang pala music at singing. Hindi lang pala tugtog, kanta, at pa-cute. No? Mas malalim pala ang worship. Ang dami ko pong karanasan dito po sa part ng pagiging worship team. And marami pong binago ang Diyos sa buhay ko. Marami pong binasag ang Diyos sa mga pananaw ko because of worship. Amen? At kung lalaliman po natin yung ating pong worship sa ating buhay, and I believe si Lord may gagawin din sa buhay po natin. Amen? Worship, malalim po ito. Okay? So, let us understand worship. Okay? There's one thing na kailangan po natin tandaan, ay ito. Worship is eternal. Sabihin po natin lahat, worship is eternal. Lakasan po natin yung talagang may conviction, worship is eternal. Amen. Naunawaan ko na ang worship ay hindi pala matatapos. Bakit? No? Tandaan po natin ito, yung word na worship is eternal. Kasi ito po ang totoo. Listen. Bago pa magkaroon ng pastor, apostle, prophet, ang titindi na niyang mga yan. No? Bago pa magkaroon ng evangelism program, bago pa magkaroon ng crusade, ng gospel, bago pa magka-church, nauna na ang worship. Bakit? Kasi sa langit, laging may worship. Worship is eternal. Kapatid, bago palikhain ng Diyos ang anumang bagay na nakikita natin dito, si Lord, wino-worship na doon sa langit. Amen? Kaya dapat maunawaan natin, ano ba ang worship sa pananaw ng Diyos? Ano ba ang worship na inordain ng Diyos? So that yung worship natin, na ipinapractice natin dito sa lupa, ay maging tama. Amen. Sabihin po natin sa katabi natin, itama natin ito. Pag di natin tinama ito, tatamaan tayo. Lord. Amen? Sa langit, kapatid, ang atmosphere ay worship. Dito, ang atmosphere natin, oxygen. Yan ang hinihinga natin. So, pag medyo napunta ka sa bandang maraming jeep, pollution, ang atmosphere. Pero in heaven, listen, worship is the atmosphere. Bakit? Kasi lahat ng nandoon, nagwo-worship sa Diyos. Dahil nandun yung glory ng Diyos, lahat ng bagay na nandoon sa langit, nagre-react through worship. Yung mga halaman doon, nagwo-worship. Yung mga anghel doon, nagwo-worship. Bakit? Nandun si Lord. Nandun ang Diyos. Amen? That's the atmosphere of heaven. Kapatid, in everything na nandun sa langit, it worships God. Amen? And God alone. God is the object of worship. Sa lahat ng klase ng worship,
God is the object of our worship. Amen? At itong totoo, itong good news ko para po sa ating lahat. Darating ang araw, lahat tayo nandoon. Amen. Sino dito gusto mapunta sa langit? Taas ang kamay. Hallelujah. Sino dito gusto? Ngayon na. Hindi pa. Hala ko meron ng gustong ngayon pumunta eh. Pagpunta po natin sa langit, kapatid, yan po ang gagawin natin for all eternity. Worship. Sabihin po natin, worship. Sipin mo, bumilang ka ng 1,000 taon, 1,000,000 taon, 1,000,000,000 taon times 1 billion again. Gagawin mo pa rin ito. Mag-worship sa Lord. Pag sa langit tayo napunta. Amen. Kaya, anong kailangan natin gawin? Kailangan dito pa lang, tama na yung ating pag-worship sa Diyos. Habang nandito pa lang tayo sa lupa, naunawaan mo na dapat to. Hello? Habang nandito pa lang tayo sa lupa, dapat praktisado na tayo. Baka ikaw, baka po tayo medyo alangan na alangan pa sa mag-worship, no? Kapatid, gusto ko maunawaan mo, gagawin mo to habang buhay. Kaya dapat, masanay na tayo. Amen. Hallelujah. Sasabihin ng iba, kasi naman hindi kapatid. Maunawaan po natin, paano ba talaga ang worship? So we need to fix our worship. We need to set the right worship sa ating mga buhay. We need to understand what is true worship. Ready na po ba kayo? Amen. Ibig sabihin, Pastor, hindi ka pa nagsisimula? Hindi pa. Ano pa lang yung intro. So what is worship? So what is worship? Ano ba ang worship para po sa atin? Yan ba kakanta ka lang? Yan ba ikaw magpapatugtog lang? Elevation, Bethel, Hillsong, no? Yan ba yung worship na sinasabi po natin? No? Yan ba yung sinabi mo kanina, Pastor, side A, side B? Yung iba hindi makarelate. Ano side A, side B? No? Hindi niyo inabutan kasi yung cassette. Noong kami, side A, side B. Tapos pag re-rewind mo, kailangan mo ng lapis. Gusto ko yung ballpen sa lapis, gaganon-ganon ka. Tapos, baka lumagpas ka. Testingin mo pa yun kung baka lumagpas. Ay, lagpas nga. Ulit ka na naman. No? Worship is the response of our whole being, no? The heart, the soul, the mind, and strength to beholding God's glory. Ang worship po, yan ay response, reaction natin, no? Ng buong pagkatao natin pag na-encounter natin ang glory ng Diyos. Ganun talaga. Pag na-encounter mo si Lord, no? Wala kang magawa, wala kang gagawin kundi magpatira pa at mag-worship sa Lord. Naku, lalim nung magpatira pa. Mag-bow down na lang. Okay? Mag-worship sa Panginoon. Okay? There is a reason why we worship. Tanungin ko po kayo, ano ba reason nyo? Bakit po tayo nag-worship sa Lord? Marami po akong pangangailangan. Kaya kailangan ko po mag-worship. Meron po akong pinagpe-pray. Kailangan ko po ng promotion. Kailangan ko po ng trabaho. Kailangan ko po ng kagalingan. Kaya ako nag-worship. There's a reason why we worship. Okay? Listen, in worship, we don't just sing without knowing why and who are we singing for. Amen? Di pwedeng aawit ka lang, mag-worship ka lang, di mo na maalam kung bakit at kung sino yung aawitan mo. Kailangan alam mo bakit ka umaawit, bakit ka nag-worship, at sino ang wino-worship mo. Okay? So when we worship, we set our whole being to encounter God. Sineset mo yung sarili mo para ma-encounter mo ang Diyos. Amen. The object of our worship, walang iba kundi ang Diyos. Hindi tayo umaawit para sa katabi natin. Hindi tayo umaawit para kay pastor. Magpapakitang gilas nga ako kay pastor para masali ako sa worship team. Holy! No? Hindi po ganun yun. Listen,
pag tayo nag-worship, kailangan si Lord lang. Wala nang iba. Amen? Pag ikaw nag-worship, kapatid, you activate your faith. Sabihin po natin lahat, faith. Kailangan ina-activate mo faith mo. Ba't ka umaawit? Ano ba inaasahan mo? Amen? You activate your faith. Pag ikaw umawit sa Panginoon, Lord, mararanasan kita, Lord, you will do miracles. Lord, you will move. Lord, you will answer me today. Lord, I will encounter you today. So don't just sing and follow along. Isang tayo ganun we just sing and follow along. No? Be intentional. You must be intentional. You must have an expectation that you will encounter God's presence. Amen? Hallelujah. Okay? There are different kinds of expression of worship. Iba-iba po yan pamamaraan ng worship. Ito kadalasan natin ginagawa. Ito yung music. No? Di ba? Merong music sa ating pong every time na tayo magsisimula. Dati po, galing po ako sa isang denomination noon, nung kami po ay mga bata pa. Sa isang denomination na hymnals lang po ang aming pong worship. So piano lang po. Ganun lang po. Tapos tatayo na kami noon. Tapos meron kami librong gano'n, wala pang mga ganyan. Tapos buksan po natin sa page, ganito, yan. Aawit po kami ng hymnals. So, ganun po yung ano namin. Kaya nung kami po ay lumipat sa isang church, na kung saan may drums, may gitara, may bass, may keyboard, talagang na-culture shock po kami. Ano to? Sanay kami, hymnals lang no? Tapos ano lang Pero nung umattend kami sa isang born again church, talagang nagulat kami, no? Talagang dumadagong-dung in church. Ibang klase to, no? Nung una, kumbaga parang off na off ako. Ano ba dito? Ano ba to? Ano ba to napasukan ko? Pero maunawaan po natin that's part ng worship, no? Yung expression of worship is music. Another is singing. No? Kaya tayo umaawit. Okay? Another expression is dancing. Yan, hindi ko pa nakikita dito yan. No? Meron po akong nakita ng church. Well, pag nag-praise and worship na, umuusok Totoo, lalo na yung mga probinsya, dati sa amin Ewan ko, naka-attend ka na ba kanila, Brother Tony, sa kanilang sila Mami Beth, naka-attend na po sila. Dati yung church namin sa Taytay, palipat-lipat yon. Una doon sa bahay po namin, tapos lumipat kami doon sa isang kapatiran na meron siyang manukan. Doon sa manukan, nakita mo ganyan, ito yung altar, sa gilid may mga nakakulong na manok. Manukan nga may nakakulong na manok. No? Tapos ito, lupa talaga to, lupa. Tapos may aso, habang nagpapakanta kami, may asong tumatakbo, naghahabulan. No? Pero pa nag-worship na, nagsimula na ng tugtugan, tumugtog na yung drums, yung bass, yung gitara, umuusok. Libre pulbos pagkatapos. No? Pag ginanong mo yung sarili mo, makakita mo, may pulburon. Sorry. Kaya na lang ulit. Sorry. Sesya na kayo, malikot yung pastor. Thank you, brother. Okay? Umuusok po talaga sa church. No? Dito, hindi natin kayang pausukin to. Tiles. No? Pero ganun, hindi mag-worship. No? Dancing. No? Yung expression of worship sa talents and skills. Now, ito, narinig ko rin to. Yung iba, sabi nila, ang worship ko, yung aking trabaho. Yan, yung career ko, yung business ko. That is part of my worship sa Panginoon. Okay? Sabi po ng 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Pwede rin, di ba? Kasi ginagawa mo naman para sa kapurihan ng Diyos, yung career, yung business. Okay? Pero kailangan natin maunawaan na itong lahat na ito, music, singing, dancing, talent, skill, career, business, yan lang po ay instrument or tools of worship. Okay?
yan ay expression of worship. Okay? Hindi lang yung tugtog, no? Ang totoong worship, it is our spirit and soul na talagang nag-worship sa Lord. Kaya nga sabi, di ba? Yung expression daw ito, o yung, ano ba tawag dito? When we behold God's glory, di ba? Yun po yung ating ginagamit. Okay? Pero magfo-focus po tayo dito sa music, song, and dance kasi yan po yung common na ginagawa natin. So, bakit po music, song, and dance ang ating pong magfo-focus tayo sa worship? Okay? Kasi sabi nga natin kanina, yan po talaga ang worship sa langit. Kasi alam mo, pag ikaw nagpunta sa business, wala ka ng career doon. Hindi ka na pwede magtinda doon. Tama? Pagdating sa langit, wala ka na rin business. Amen? So, ano na lang gagawin natin doon pag nasa langit tayo? E di aawit tayo. No? Aawit tayo sa Panginoon, tutugtog at sasayaw sa Panginoon. Okay? Kaya nga, diyan tayo mag-focus sa type of worship na yan. Okay? So, wala na rin pong sa langit, wala na rin pong evangelism. Wala ka nang i-evangelization, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Sa langit na nga ako. Di ba? Wala na evangelism, hindi ka na mag-evangelize doon. Hindi ka na rin magdi-discipleship. Kapatid, I rebuke you. In the name of Jesus, umayos ka na. Nandito na nga ako eh. Amen? Wala na rin Sunday service. Everyday na yung service natin. Amen? So, kailangan natin focus, ang ating maging focus ay yung worship through music and songs. Okay? So, yun po. Now, sa Bible, thank you. Walang kulay. Sandali lang po, inom lang po. Grabe yung mic, pati lunok ko narinig. Sa Bible, baka iniisip niyo, Pastor, pauso niyo lang yung worship na. Hindi, the Bible nag-worship na po. In the New Testament, no, makikita po natin, even si Jesus and his disciples. Matthew chapter 26, verse 30, tingnan nyo. Okay? And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Sama po yan si Jesus at yung mga disciples. Ano po ginawa nila? They sung a hymn. Umahawit din. Amen? So si Jesus at yung mga disciples, no, nagwo-worship din yan. Umaawit din sila. Okay? Colossians 3:16, yung early church, sinabihan po ni Paul, sabi niya sa church in Colossians, sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts. Ay, ang ganda nun, spiritual songs. Nakita niyo yung word na spiritual song? Gusto kong i-emphasize kasi hindi ko nailagay ito dun sa aking outline. What is a spiritual song? A spiritual song is a song na nag-uumapaw sa puso mo. Kapatid, hindi mo mababasa yung lyrics dito. Pero kung ano yung laman ng puso mo, hayaan mo lang, sabihin mo kung ano yung gusto mo sabihin sa Panginoon. It's called spiritual song. Hello? Biblical po, spiritual song. Okay? Kaya pag tayo po nagwo-worship, tapos ikaw ay parang in your heart, no? Ikaw ay dililid ng Lord to say yung mga words na wala naman sa lyrics pero papuri sa Diyos. Go ahead. It's called spiritual songs. Huwag mong pigilan, no? So practicing po natin 'yon, okay? Sabi doon, spiritual songs with thankfulness in your hearts. In Revelation, no, sa langit po sabi, and they were singing new song before the throne and before the four living creatures and before the elders. You see? Si Jesus, no, together with his disciples, nagwo-worship. The early church, nagwo-worship. Pagdating sa langit, in Revelation, nagwo-worship. Amen? Kailangan po masanay na tayo sa worship. Amen? Alam nyo, minsan may mga tao na ayaw nila yung worship. Masyado daw maingay. Or masyadong
Pero kapatid, you need to understand this, no? Part po yan ng ating buhay Kristiyano, worship. Okay? Pero meron pong isang worship na talagang nakaka-inspire. Okay? At ito'y matatagpuan natin in the Old Testament. At ang worshiper na po ito ay walang ibang kundi si King David. Sino dito kilala si King David? Yan, praise God, yung bunso ni Pastor Chris. Okay? Si King David po ay malupit mag-worship. Malupit po mag-worship to. Meron po in 2 Samuel chapter 6 verse 12, dito po pinakita kung paano mag-worship si King David. Okay? So ito po, basahin po natin 2 Samuel chapter 6 verse 12. Then King David was told that the Lord has blessed Obed-Edom's household and everything he has because of the Ark of God. Ano ba yung Ark of God? Yung Ark of God, yan po yung pinagawa ng Diyos na box na kung saan ang pangako ng Diyos, kung nasaan yung ark na yon, nandun yung kanyang presence. Okay? So napaka-importante ng ark na yon. So nung yung Ark of the Covenant na yon, nilagay doon sa bahay ni Obed-Edom, pinagpala yung bahay niya. Sabi dito, so David went there and brought the Ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with great celebration. Tingnan niyo kung paano sinelebrate ni King David nung nakuha na po niya yung Ark of the Covenant. After the men who were carrying the Ark of the Lord had gone 6 steps, David sacrificed a bull and a fattened calf. Okay? Imagine niyo po ito. Halimbawa na lang, from here, BGC, to Makati, malapit-lapit na yon. Okay? BGC to Makati, malapit-lapit na yon. Sabi ng Bible, ganito daw klase nag-worship si David, no? Every 6 steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The Bible says, katay. Magkakatay daw ng bull and a fattened calf. Every 6 steps. Kapatid, pagdating natin sa kanto, ilan na yung na-sacrifice nila David? Paano kung hanggang Makati pa? Makikita po natin yung effort. Nakikita po na, di ba yung effort na, hindi naman no. Isang gawin nga natin dito, no? Lahat ng mag-worship, kailangan may dala kayong fattened calf, saka bull. Di ba ang hirap nun? Sino dito may alagang fattened calf sa bahay? Bull. Ay, hindi kayo ma-attend sa Sunday, kailangan natin yun. Joke lang. Pero tingnan nyo si David. Every 6 steps, katay. Every 6 steps. At hindi lang yon. Verse 14, and David danced before the Lord with all his might, wearing priestly garment. Habang kumakatay pa, sumasayaw pa. Ang tindi. No? Sumasayaw pa si David. So, tuloy po natin. So David and all the people of Israel brought up the ark of the Lord, shouts of joy, and the blowing rams of horns. Alam niyo kung ano kinakanta nila David dito? Nakasulat naman Shouts of joy. Yeah, corny. Tuloy na natin. Kasi nakalagay so David and all the people brought the ark with shouts of joy and the blowing of rams. Shouts. Ulit pa talaga. Tuloy natin, verse 16. But as the ark of the Lord entered the city of David, Michal, the daughter of Saul. Sino po ba si Michal? Si Michal po ay yung anak ni Saul na napangasawa ni David. So asawa ni David to si Michal. Okay? Michal, daughter of Saul, looked down from her window when she saw King David leaping and dancing before the Lord. Diba? Hindi lang pala sumasayaw, tumatalong pa. Para sigurong ballerina tong si David. Ganun pa siguro si David. No? Dancing before the Lord, she was filled with contempt for him. Akala ko natuwa yung asawa, hindi natuwa. Sabi niya, pinagagawa nitong mister ko. No? When David returned home to bless his own family, Michal, the daughter of Saul, came out to meet him. Ito ang sabi ni Michal. She said in disgust, no? How distinguished the king of Israel looked today, shamelessly exposing himself to the servant girls
like any vulgar person might do. Nagalit yung asawa, si Mika. Sabi niya, ano ba yung pinag-aagawa mo? Nakakahiya yung pinag-aagawa mo. No? Minsan ganyan ang reaction natin, no? Pag tayo unang umattend ng church, nakakahiya naman. No? Verse 21, David retorted to Michal, I was dancing before the Lord who chose me above your father and all his family. He appointed me as the leader of Israel and the people of the Lord. So I celebrated before the Lord. No? Sabi niya, hindi, pinili ako ni Lord at para kay Lord naman tong ginagawa ko. Hello? Kapatid, dapat ganun tayo. Hindi naman to para sa tao, para kay Lord to. Huwag ho tayo mahiya. Amen? Okay? So sinabi ni David, yes, and I am willing to look even more foolish than this, even to be humiliated in my own eyes. But those servants, girls you mentioned, will indeed think I am distinguished. Sabi ni David, okay lang. No? Lalo pa akong magiging, sabi dito, even more foolish than this. Minsan ganyan ang tingin natin eh. Huh? OA naman itong umawit. Ay, may paiyak-iyak pa. No? Ay, nagtaas ng kamay, pati tataas. Alam niyo, ako ganyan ako dati. Nung ako umatin ng church, nung kami umatin ng church na, bago lang din kami, kita ko may mga nagtataas ng kamay. Sabi ko, kaya nagtataas ng mga kamay ito. Wala namang hold up, pero nakataas ang mga kamay. No? Tapos meron akong nakita, umiiyak. Ano ba naman ito napasukan namin? OA na OA ako. Sabi ko, ayoko niyan. Never kong gagawin yan. Tataas ng kamay, meron pa sumasayaw, tapos meron pa umiiyak. Never kong gagawin yan. Corny ako noon. No? Alam nyo, mga ilang buwan lang, ganun din ako. Mas malala pa. Nung naunawaan ko na ganun pala yun. Ganun pala yung pakiramdam. Pag naranasan mo yung presence ni Lord. Amen? Si David, ginagawa niya yon hindi para sa asawa niya, hindi para magpa-impress sa mga tao. Ginawa niya yon para sa Lord. Halos mahubaran na siya, nagsasayaw siya, wala siyang pagod mula BGC hanggang Makati. No? Ganong kalayo yung ginawa ni David na worship, ganong kahaba yung kanyang worship. Nung nagalit yung kanyang asawa, sabi niya, mas lalo ko pang gagalingan. Mas lalo ko pang ibibigay todo. Shouts of joy. Inulit na naman. No? At tingnan nyo naman na nangyari kay Michal. Si Michal na nagagalit kasi OA mo naman mag-worship. No? May pasayaw-sayaw ka pa. Nakakahiya yung ginagawa mo. Tingnan nyo sabi ng verse 23. So Michal, the daughter of Saul, remained childless throughout her entire life. Nagalit si Lord kay Michal. Hello? Kapatid, pag para sa Lord, walang OA. Because you're giving your best. Amen? OA sa tingin ng tao, para kang may ganun. Sa tao, ikaw, tingin nila may ganun ka, pero sa Diyos, ang tingin sa'yo may ganun. Amen? Kung ang tingin ng tao, para kang baliw. No? Sa Diyos, ikaw ang pinakamatino. Amen? Gawin natin to para sa Panginoon. Hallelujah. So why did David worship like that? Bakit ganun mag-worship si David? What is wrong with him? What is wrong with him? Or rather, what is right with him? Yun ang alamin natin. Okay? Paano nagawa ni David yun? Okay? Ano ba ang nangyari kay David? Now, sabi ng Acts chapter 13, verse 22, ito ang pagkakilala ng Diyos kay David. Sabi, after removing Saul, he made David their king. God testified concerning him. Sabi ng Panginoon sa kanya, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Listen,
Hindi sinabi ni David na, Lord galing ko mag-worship. Antindi ko sumayaw. No? Talagang bigay todo ako. I am a man after your own heart, Lord. Hindi sinabi ni David yon. Alam niyo kung sino ang nagsabi nun? Ang Diyos. Why? Kasi yun ang nakita ng Diyos kay David. Amen? Hindi mo bubuhatin yung bangko mo. Hayaan mong i-recognize o i-acknowledge ng Lord yung ginagawa mo. Amen. David is a man who chases after God's heart. Isa lang ang gusto ni David, kapatid. Maunawaan niya yung puso ng Diyos. His desire is God. David's desire, wala nang iba kundi ang Diyos. Alam niyo, hindi naman dinesire ni David yung kaharian eh. Hindi naman dinesire ni David kaharian. Masaya na siya dun sa siya is shepherd. Pero pinromote siya ng Diyos. God promoted David. No? David is a man who wants to know God's heart and obey His will. Okay? David is a person who is madly in love with God. David is so in love with God. Kaya tingnan niyo yung nangyari nung si David nabaling yung kanyang pagmamahal sa iba, napatingin kay Bathsheba. Ano nangyari? Bumagsak siya. Bakit? Hindi na yung puso ng Diyos, hindi na si Lord yung mahal na mahal niya. Nung nakita si Bathsheba, uy, Bathsheba. No? Kaya tingnan niyo, ginawa ni David, pinapatay pa yung asawa. Bakit? Hindi na siya in love kay Lord eh. Kay Bathsheba na eh. Amen. So, si David, yan ang kanyang character. Love na love niya ang Diyos. Okay? And this is something, listen, this is something that we need to fix first sa ating mga puso. This is something we need to fix first sa ating buhay at ating pananaw pagdating sa worship. Kailangan po, just like David, alam natin kung sino hinahabol natin at kanino tayo in love. So that we can worship God, yung tamang worship. We need to fix our relationship with God. Hindi lang pagandahan ng boses, pataasan ng boses, paramihan ng kulot sa boses. Kapatid, you need to fix your relationship with God pagdating sa worship. Are you chasing God's heart, kapatid? Are you chasing God's heart? How much do you want God sa buhay mo? These are the questions that you need to answer. Who is and what is your priority sa buhay mo? Are you in love with God? Iba yung love. Lahat tayo, mahal natin si Lord. Lord, I love you. Pero are you in love with God? Ibang usapan yung in love eh. Siya lang talaga yung nasa puso mo eh. Amen? Alam nyo, ito nakakalungkot. Many Christians, what they have is casual relationship with God. Casual, pang Sunday, pang prayer meeting, pang Bible study. May relationship pag ganun lang. Heart check po ito mga kapatid. Check our hearts. Casual ba yung relasyon mo sa Lord? Pang Sunday lang ba? Okay? Alam nyo, marami pong Kristiyano, merong label, pero walang level. Label, Christian, pero level, 0. Hindi tumaas ang level ng pagka-Kristiyano. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, hindi ikaw yun. Di ba? Nasabi natin, Kristiyano ako. Pero tingnan mo yung buhay niya. No? Walang level. Hindi lumalalim, hindi tumataas. Wala lang. May label lang. You see, David loves
to touch God's heart through worship. Alam niyo si David, yan lang ang ginagawa niya every day of his life. Nung bata pa lang siya, siya po ay pinagbabantay ng tatay niya ng mga sheep, yung mga sheep niya na alaga nila. So si David, dahil nag-aalaga siya ng sheep, wala siyang ginawa kundi umawit lang na umawit sa Lord. Dahil doon na-develop yung love niya sa Lord. Lalo niya nakilala ang Panginoon. Kaya love na love ni David yung worship. Okay? At sa pamamagitan din ng worship, through worship, David understands the ways and the characters of God. Dahil sa worship, dahil love na love siya kay Lord, naunawaan ni David yung pamamaraan at character ng Diyos. Tingnan nyo, nung story David and Goliath. All of a sudden, si David, sabi niya, nung nakita niya si Goliath, binabastos yung army ng Israel, biglang nagbago si David. Tumapang siya sa inamin niya, no? Nilabanan niya si Goliath. Bakit? Kasi nauunawaan niya yung puso ng Diyos eh. Sabi niya, ito yung nation ng Lord, ito yung mga tao ng Diyos, pinabastos. Lord, no? Alam niya na nasasaktan si Lord. Kaya ano ang ginawa ni David? Tumaban siya. Amen? Because he is after God's own heart. Okay? So what is true worship? Ano pa talaga, Pastor, ang true worship? Okay? In John chapter 4, verse 23 to 24, sabi po ng Panginoong Jesus, Jesus said, "But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth." Si Jesus, pinakita niya po, in-explain niya what is worship. Ang worship, mayroong hinahanap ang Diyos. At ang hinahanap ng Diyos, walang iba kundi mga true worshipers. Sabihin po natin lahat, true worshipers. Pag merong true worshipers, ang ibig sabihin, merong false worshiper. Hindi mo madidistinguish yung true kung walang false. Okay? Kasi wala kang reference eh. Okay? So, ibig sabihin, meron palang false worship. Here, Jesus is explaining what is true worship. True worship is in spirit and in truth. Sabihin po natin lahat, spirit and truth. Okay? The Father is seeking such people to worship Him. Ang hinahanap ng Diyos pala ay yung mga tao. Mga tao na true worshipers na magwo-worship sa Kanya in spirit and in truth. Listen, worship is spiritual. Worship is truthful. Spirit and in truth. Okay? So worship is spiritual, worship is truthful. So, pag-usapan po natin ito. Worship is spiritual. Sabihin po natin lahat, say this. So worship is spiritual. Okay? More than the voice and the body, it is our spirit and soul that truly worships God. Listen, more than your voice, more than your body, it is our spirit, it is our soul that truly worships God. The physical action, listen, is the result of the overflow of our spirit and soul. This is worship. Hindi ito pakitang tao. Hindi ito basta ginagawa mo lang. Kailangan may pinaguhugutan ka. Di ba yung mga gagaling kumanta, may hihugot, sinasabi nila, may hugot ah. Bakit? Saan humuhugot yun? Sa kaluluwa, yung mga experience niya, yung talagang laman ng puso niya, yung talagang nararamdaman niya.
Pag tayo nag-worship, dapat may hugot ka din. At ang pinaghuhugutan mo, walang iba kundi yung spirit and soul mo. Amen? At yan ay magre-result doon sa physical action mo. The source of our worship is our spirit and soul. The manifestation of our worship is through our physical actions. Okay? Katulad ng ikaw ay umaawit. No? Pag ikaw umaawit sa Lord, no? Si Lord ano yan ang tinitingnan yung laman ng puso, totoo ba talaga yan? Ano ba talaga yung nanggagaling sa kaluluwa mo? Yan ba yung inaawit mo? Yan ba talaga yung lumalabas sa bibig mo? Yan ba talaga yung laman ng puso mo? Okay? Kaya yung ibang tao, no, talagang pag nag-worship, makikita mo. Naalala ko ito. Yung meron po kaibigang pastor, sabi niya, ang weird daw ng experience niya. Kasi praise and worship song, pumunta daw siya sa isang church, ang kanta daw, mahal na mahal kita, Panginoon. Ano yun praise song yun Nung siya pumasok daw sa church, no, inaawit daw niya, wala daw siyang ginawa kundi umiyak, mahal na mahal kita. Sabi niya, praise song, tinigtitingin na daw siya ng mga tao. No, bakit? Kasi yun daw talaga nararamdaman niya naman, nag-overflow daw yung pagmamahal niya sa Lord, naiiyak siya Hello? Normal yun. Amen? Hindi yun OA, normal yun. Galing kasi sa puso yun. Yung talaga nag-uumapaw sa Kanya. Amen? Kaya yung iba, no? Pag nag-worship sa Lord, napapasayaw. Bakit? Yun talaga yung expression ng worship Yung doon lumalabas Amen? Kaya wag ko kayong mahiya pag kayo po'y nililid ng Lord sumayaw. Okay lang po sumayaw. Wag lang ho kayo tatalon sa bintana. Mahirap po yan. O kaya wag mo yung medyo yuyug-yugin mo pa yung kasama mo. No? Ano po ito? Ito po yung mga physical actions, no? Na pag ito po yung pinractice po natin makikita. Biblical po naman ito no? Music, yan po ay expression of worship, singing, dancing, clapping of hands. Sa Bible, pumapalakpak sila, no? Shouting, no? Pwede tayong sumigaw sa Panginoon. Pero yung papuri sa Lord, baka mamaya kung nisigaw nyo, taho! Yun, ginaya nyo pa yung magtataho sa inyo. No? Shouting, jumping, no? Pwedeng tumalon. No? Yung iba, tumatalon na ako niya, basta. Pero hindi naalala ko nga no? Nung kami mga kabataan, tataas namin tumalon para kay Lord. Nung medyo tumanda na, mga ganyan-ganyan na lang. Kasi baka yung rayuma no? Jumping, yung iba naman, no, pag sila, yung kanilang overflow ng kanilang worship, no, talagang lumuluhod sila, they bow down. It's okay. Okay? Yung iba, they lift their hands, no? All of these are biblical ways of worshiping God, expression of worshiping God. Okay? Hindi po siya acting-actingan. May pinaguhugutan po 'yan. And it is in the spirit and it is in our soul. Okay? Pero pastor, nakakahiya. Nakakahiya naman kasi. No? Kasi syempre, ganda pa naman yung suot namin. No? Tapos kami tatalon, kami ay tataas ng kamay, kami ay sasayaw, nakakahiya, nakaka-conscious. Ayaw ko kung ito ay naramdaman nyo na. Ako naramdaman ko to dati. No? Nasabi natin, ang OA naman yan. Bakit kailangan ba ganyan? Listen. Don't be like Michal. Huwag ko tayong maging katulad ni Michal. Sabi ni Michal, ikaw, David, OA ka, shadow ka na. Ano nangyari sa kanya? Naging barren. No? Don't be like Michal. Huwag mo ikahiya ang Diyos. Amen. Huwag mo ikahiya ang Diyos. Etong totoo. Sa mundo nga, ginagawa natin to Hindi tayo nahihiya.
Di ba? Sa mundo nga ginagawa natin ito, hindi tayo nahiya. Tingnan mo, pag nanood ka ng basketball, pag nanood ka ng basketball, nakashoot yung paborito mong player, wow! Woo! Basketball lang yan, ha? Tama? Pag nasa party ka, woo! Woo! Sigaw ka ng sigaw. Hu ka ng hu. Taas ka ng taas ng kamay. Diba? May pakialam ka ba kung pawis na pawis ka na, tumutulo na yung pawis mo, pati yung tumutulo na rin? Wala kang pakialam, di ba? Nasa party ka, woo! Woo! Pag binigyan ka ng mic sa video, okay. 2, 3, 4, 5. Bibirit ka pa eh. Wala kang pakialam sa kapitbahay. Di ba? Pag nanood ka ng concert, kahit gano'ng katagal ang concert? 2 oras? 2 oras ka nakatayo. Si pastor 1 oras pa lang magpipreach, natulog ka na. Ang worship natin, wala pang 30 minutes. Ganun nga. Exercise eh. Ganun eh. Takal. Brother Nery. Diba? Pag worldly, G na G. Pero pag kay Lord, OA na OA. Pag kay Lord, conscious na conscious. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayong ganun. Tayong ganun. Diba? Honestly, di ba? Kung yung mundo, nagagawa natin yun, para sa tao nagagawa mo yun, ba't di mo magawa sa Diyos? Piruin mo si Lord, binigay niya yung buhay niya, naipako siya sa krus para sa'yo. Tapos palakpak natin ganyan lang. Ganun lang ang palakpak. Di ba? Pero pag sa basketball, wave! Diba? May wave pa. Let's worship Him in spirit. Let our soul worship Him. Amen? There's someone who can help us in our worship. Walang iba kundi ang Holy Spirit. Now, what is the role of the Holy Spirit? Listen, ang Holy Spirit, pag ikaw ay Christian, nasa iyo na yan. Nasa iyo na yan. Okay? Meron siyang role sa buhay mo in worship. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 says, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is, kung nasan daw ang Spirit ng Diyos, meron daw freedom. That is why pag tayo nag-worship sa Lord at nililid ka ng Holy Spirit to dance, to clap your hands, to lift your hands, to bow down, to kneel before Him, to sing, to shout, kapatid, you have the freedom. Amen? Because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. The Holy Spirit that is within us will lead us how to worship God properly. Okay? Remember, the Holy Spirit is God Himself. Hindi siya lesser God. Do you know the Trinity? Di ba? It is God Himself that is in us, who is telling us, leading us, anak, taas mo yung kamay mo. Ibig sabihin, yun ang gusto ng Diyos. Anak, lakasan mo yung awit mo sa akin. Anak, nililid ka para sumayaw. Hey Lord, nahihiya ako. Tandaan mo, the Holy Spirit is God Himself. Amen? Worship is 100% about God and 0% about us. Kaya pag ikaw nag-worship, kaya nga meron tayong object of worship eh. Walang iba kundi ang Diyos. Hindi tayo ang object of worship. God. That is why pag tayo nililid ng Holy Spirit, yun talaga ang gusto niyang marinig, yun talaga ang gusto niyang makita sa'yo. Amen? And if you want to please God,
no? Gawin natin yung kalooban niya, yung gusto niya. Amen? God is the object and our focus. No? Pag tayo nag-worship, it's not about us. Obey the leading of the Holy Spirit during worship. Di ba, pag tayo nag-worship, parang nararamdaman mo. I don't know kung meron po ditong ganyan na nararamdaman mo pag tayo nag-worship. Para, Lord, ba't ganito nararamdaman ko? Parang yung aking kalooban parang, alam mo yun, parang ka natutunaw, hindi malaman na, Lord, ano to? Naiiyak ka, na hindi mo maintindihan. No? Gusto mo lang itaas ang kamay, pero nahihiya ka. Kapatid, gawin mo. Taas mo yung kamay mo, mag-worship ka. Why? Because yan ang gusto ng Panginoon sa'yo. Amen. Obey the leading of the Holy Spirit. Kaya nga nandiyan ang Holy Spirit eh. Minsan, hindi natin alam kung paano tayo mag-worship ng tama. The Holy Spirit will lead us. Just obey the Holy Spirit. Ang gusto po natin mangyari kasi ay breakthrough. Sabihin po ng lahat, breakthrough. Okay? What is breakthrough? Breakthrough comes when we pass our flesh and our own desires, our cares, and enter our worries and enter God's presence. Ibig sabihin, naka-breakthrough ka. Pag hindi na ikaw ang object of worship, pag lahat yan, iniwan mo na at ang gusto mo si Lord na lang. Amen. Doon ka breakthrough. Pag 0% ka na, 100% na si Lord. Alam nyo, si Lord, laging nandyan. He is always ready to move. Sabi niya in Matthew chapter 18 verse 20, for where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. Kapatid, kanina pa nandito si Lord. Kasi kanina pa merong 2 or 3 na nagkatipon dito. Ang kailangan mo lang, kapatid, i-enjoyin si Lord. Ang kailangan mo lang, hayaan si Lord na kumilos. When we touch God's heart, God touches our heart. Pag nag-worship ka, hinipo mo ang puso ni Lord, katulad ni David, he's a man after God's own heart. Sabi ng Lord, hihipuin ko rin ang puso mo. Kaya ikaw naiiyak ka eh. Kasi hinihipo ni Lord yung puso mo eh. When we bless God in our worship, bine-bless natin si Lord, through our worship, God blesses our life even more. Kaya ako nakakita ko, nagwo-worship lang, may miracles eh. Nagwo-worship lang, umaawit lang sa Panginoon, nagkakaroon ng healing. Bakit? Si Lord yun eh. Pag hinipo natin ang puso ng Lord, si Lord, He will move and do miracles. Amen? Marami po sa atin yan po ang prayer natin. Lord, pagalingin mo ako. Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko na. Nahihirapan na po, kapatid. Itama mo lang worship mo. Kaya na ni Lord yan. Amen. Hipuin mo lang puso ni Lord. Makita mo pag uwi mo, uy, wala na. Wala na. Amen. Hallelujah. Even deliverance, no? Worship lang may deliverance. Ano yung demonyo lumalayas. Tingnan niyo si Saul. Si Saul, pag siya tinotorment ng evil spirit, sino pinapatawag niya? Si David, para tugtugan siya. Pag tinugtugan na siya, nag-worship na si David, lumalayas yung evil spirit kay Saul. May deliverance. Amen. Pag ikaw, no, inaatake ng demonyo sa bahay, sa trabaho, o sa isipan mo, kapatid, mag-worship ka. Mag-worship ka para lumayas yan. Amen? Huwag mong entertainin. Huwag mong problemahin. Basta mag-worship ka, there is deliverance in worship. Amen? There's also provision in worship. Alam niyo, meron po akong drummer noon, babae, doon po sa church na pinagpapastoran ko sa Angono. Yung babaeng drummer na yon, kilala ni Pastor Cristo, no? Si Pastor Arcielo, siya po ay naging caretaker din ng aming church. Parang isang araw hindi siya na-supplyan ng love gift. So wala siyang pangkain. Okay? Wala siyang pangkain. So ito namang kapatiran na to, sanay naman siya sa prayer and fasting. So ginawa na lang niya dahil wala po siyang pangkain. 12:00 na tanghalian na, kinuha po niya yung gitara, doon po siya nakatira sa church kasi noon. Okay? Pumunta siya sa altar, nag-worship lang siya ng nag-worship.
Worship siya ng worship kay Lord. Kumbaga parang yung gutom niya, imbes na magmukmuk siya, imbes na maramdaman niya yung gutom, nag-worship na lang siya na nag-worship kay Lord. Okay? Nung nag-worship siya kay Lord, pagkatapos niyang mag-worship, nararamdaman siya sa bulsa niya. True story po ito, hindi po ako nagbibiro. No? Sabi, ano yung laman ng bulsa ko? Pagkuha po niya sa bulsa niya, may laman ng pera. 100 pesos, sabi niya. Ako nagkaroon ng 100. Kaya nga ako, nag-worship kasi wala akong pangkain, pero nag-provide si Lord. Miracle. Nagkaroon ng 100. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, makakakain na ako, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dumating yung kapatid niya. Sabi nung kapatid niya, ba't may 100 ka? Sabi nung kapatid niya, bigay sa akin ni Lord to. Sabi ni Shelo, no? Paano mo nakuha yan? Ba't ka nagka-100? Nag-worship lang ako, tapos pagkapa ko sa bulsa ko, may 100 na ako. Ganun ha. Kinuha yung gitara, nagpunta din sa altar yung kapatid, nag-worship din na nag-worship. Nag-worship siya na nag-worship. Tataas yung mag-worship, kinapa niya yung bulsa niya. Walang laman. Walang laman. Sabi niya, walang laman. Lord, ba't ako hindi mo binigyan? Yung ate ko binigyan mo, walang laman. So wala pong laman yung kanyang bulsa. Ang ginawa niya, naligo na lang po siya. Tapos nung siya magbibihis na, pagbukas po ng bag niya, nandun pala yung 100. Sabi niya, may 100 din ako. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Nangyayari po ito, kapatid. Pag yung worship natin nag-overflow at tama, when we touch the heart of God, kapatid, si Lord na ang bahala. Amen? God will do miracles sa buhay po natin. So worship is spiritual. Last, worship is truthful. Sabihin po natin lahat, worship is truthful. Listen. Kung tayo po natutuwa dun sa worship is spiritual, ito kailangan po nating ilagay sa ating buhay ito. Okay? Kasi ito yung pundasyon natin. Romans 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kapatid, worship pa rin ang pinag-uusapan natin. The Bible says this is the true and proper worship. Ano daw? Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Listen. For our worship to be effective, our life must be truthful. Para maging effective yung worship mo at maging tama, kailangan maging truthful ka sa buhay mo. Ilang beses natin inaawit, no? Lord, I love you. Sa lyrics nakita natin, no? I love you, pero totoo ba yan? Totoo ba na si Lord ang mahal mo? Kanina inawit natin yung sabi nung make room, no? Nung awit kanina, here I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Totoo ba na isinuko mo na yung mga lies sa buhay mo at mga doubts mo sa buhay mo? No? Naging truthful ba tayo? Kapatid, no, tinitingnan ng Lord. Okay? In worship, listen. In worship, tayo ang offering. It's not the songs. It's not the music. We are the offering. And God is not just looking into our hearts, He's also looking into our life. Hindi lang tinitingnan Lord ang puso mo, kundi tinitingnan ng Lord ang buong buhay mo. Hindi lang pag Sunday, kundi from Monday, no, to Saturday, every day, our everyday life, the things that we do, the things that we say, yung mga iniisip natin, the contents of our hearts, the things that we feed our soul, it all matters to God. It matters to God, kapatid. Why? Kasi ang ino-offer mo, yung body mo sa Lord as holy and pleasing to the Lord, a living sacrifice. Kaya tinitingnan ng Lord pag ang buhay mo ay hindi tama.
then it will not be a holy and pleasing sacrifice. Matthew 15 verse 8, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Kapatid, wag sana tayo maging ganyan. We honor God with our lips, but our hearts are far away. We honor God with our lips, but our lives ay hindi according to the will of God. You see, the quality of our life affects our relationship with God. Yung quality ng pamumuhay mo, it will affect your relationship with God. And your relationship with God will affect the quality of your worship. Pag yung buhay natin ay hindi tama, maapektuhan yung ating relasyon sa Diyos. At pag apektado na yung relasyon natin sa Diyos, apektado din yung quality ng worship mo. Pastor, di ba sinabi, come as you are? Kaya nga tayo lumalapit sa Lord para magpalinis. Yes, it is true. Totoo yun. Come as you are. Yan talagang gusto ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Okay? Pero kapatid, hindi dapat tayo nagtatapos lang doon. Listen, kung gusto mo talagang lumalim sa Panginoon at mag-mature, kailangan po natin ayusin. Okay? Kung maunawaan mo yung kalooban ng Diyos, kapatid, God desires maturity in our Christian life. Dinidesire ng Lord yung maturity natin, yung growth natin. Diba, sabi nga natin, may label, walang level. So, God desires maturity in our life. Yes, tatanggapin tayo ng Lord kung ano man tayo, kung sino man tayo, kung ano man tayo. Pero gusto ng Lord, hindi ka manatiling ganun lang. Amen? Psalm 24 verse 3 to 4. Who may climb to the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? Only those whose hands and hearts are pure, who do not worship idols and never tell lies. Okay? Kailangan natin maunawaan, to be in the presence of God, merong work yan. To be in the presence of God, meron kang dapat gawin. We must understand that there is work to be done. Nung kami po yung umakyat sabi kasi dito, Mountain of the Lord, nung kami umakyat ng Mount Pulag nung last week, ang usapan lang easy climb. Easy hike lang. Walang pinag-usapan na may hindi. Pagdating po namin doon, malapit na ba? Malapit na ba? Ang hirap naman ito. Sabi nga namin hindi lang kami makabalik mahal Uwian na. Mahal na nagastos namin Ando na kami, bumili pa kami ng tent, pang jacket, di ba? There's work, no? The spirit is willing, yun ang motto namin, the spirit is willing, but the flesh is weak. Kung kami umaakyat. No? Sabi nga bakit pa tayo akyat ng akyat? No? Ang hirap naman, di ba? Wala bang patag dito? No? Baka kung nagsalita lang yung guide namin, sabihin, bundok nga ni. Gahanap ka ng patag, sa mall ka magpunta. So, ganun talaga no? Yung body natin may be weak, kailangan meron tayong determination, willingness. Okay? Sa worship, no, sabi ng Bible, no, para mountains like climbing a mountain. May work talaga yan. Talaga, yung buhay mo, ayos mo. Talaga yung prayer life mo, ayos mo para you can stand in His holy place. At sabi doon, those who can stand in His holy place, kailangan may hearts na pure, no? Hands na pure. Amen? You see, gusto ng Lord, may enjoy natin ang worship. As we enjoy worship, God wants to enjoy us. God is inviting us to climb and stand in His holy place. His presence. Yun ang gusto ng Lord. Alam mo yun, listen, kumanta na tayo Nag-effort ka na Kailangan maranasan mo ng presence ng Lord. Amen? Huwag kang pumayag na kumanta na, tapos walang nangyari. No.
Kailangan makatayo tayo doon in His holy place. We need to be truthful in our life. We need to be holy and righteous before Him. Our worship will never be truthful if we live a double life. Ulit, our worship will never be truthful if we live a double life. A Christian life na Christian pero merong sinful life. See, we cannot mix light and darkness. We cannot mix light and darkness. We cannot mix hot and cold. Okay? We need to be truthful before God. Kung ikaw sa Lord, galingan mo na, todo mo na. Amen. Our relationship with God affects the quality of our worship, kapatid. We need to be holy. We need to be righteous before God. Now, sasabihin ng iba, Pastor, no, wala pa naman ako sa level ng ganyan. Nag-i-struggle pa ako sa kanya. Listen. Kailangan i-desire mo. Kailangan i-desire mo because yan ang desire ng Lord para sa'yo. Na ikaw ay mamuhay ng may kabanalan. Listen, holiness and righteousness is a must. There, I said it. No? Minsan, iniilaga natin yan. Pero God requires it. God desires it. Alam ko mahirap. Alam ko parang imposible. Pero you need to desire it. Amen? Do not accept excuses. Ay, hindi ko kaya yan. Pang pastor lang yan. Pang worker lang yan. Pang leader lang yan. No? Do not entertain the idea na it is impossible. Nothing is impossible with God. Amen? Desire it. Aim for it. Importante ini-aim natin. Importante tinatanggap natin. We are always a work in progress. Amen? Hallelujah. You see, worship is eternal. Can I call on the worship team? Worship is eternal. And so is holiness and righteousness. When we go to heaven, mag-worship tayo. Amen? For all eternity. And so is holiness and righteousness. We need to be holy and righteous there. A surrendered life to God is a life of obedience to the will of God. Pag sinorender po natin yung ating buhay sa Panginoon, kailangan maging obedient tayo. Surrender and obedience bring forth the right relationship with God. Surrender and obedience bring forth right relationship with God. Obedience is one thing. Listen, eto. Tingin po kayo lahat dito. Listen. Isipin natin. Too much information na yan, Pastor. Nahihirapan na kaming i-process yan. Okay? Baka hindi ko masunod yan lahat. Listen. Obedience is one thing that we can offer God that does not come from Him. You see, everything comes from the Lord. But your obedience, kailangan ibigay mo sa Diyos. Yung surrender, nasasabihin mo, Lord, mali ako, Lord, tama ka. Yes, Lord, sinusurrender ko, Lord. I will obey. Mukhang mahirap, mukhang hindi ko kaya, pero dahil sinabi mo, Lord, I will obey. This is something na ikaw lang ang pwedeng magbigay. Hindi ka pwedeng pilitin ng Diyos. Kaya nga meron tayong free will. Alam mo, kung yung obedience na yan, ibinigay ni Adam at ni Eve, doon sa garden, wala na sana tayong problema. Pero anong ginawa nila? Hindi nila inobey si Lord. Sinabi, huwag kang kakain. Pero hindi, in-exercise nila yung free will nila. Ang sinunod nila, the serpent. So ano nangyari sa lahat sa atin? Minana natin ng kasalanan. Napaka-importante ng obedience. Yan lang ang pwede nating ibigay at i-offer sa Lord na nagmumula sa atin. Everything else galing na sa Diyos. Amen? Surrender your free will sa Lord. Sasabihin natin, di ba pwedeng kantahan na lang, Pastor? Di ba pwedeng kantahan na lang? Huwag na nating pag-usapan yan.
Importante to, kapatid. Kasi habang buhay natin gagawin to. Pag hindi natin itatama dito, alam niyo, listen, practice pa lang itong ginagawa natin dito eh. Ang totoong worship, pag nandun na tayo sa langit, kapatid. Pag dito, ngawit ka na. Pag dito, nauoyan ka na. Pag dito, hindi ka nasanay. Paano pa pag all eternity? Diba? Sabihin mo, worship na naman sa langit. Nasa langit ka, worship na naman. Pwede ba? Baba muna ako doon sa lupa, magpa-party lang ako. Nandun ka na eh. Hello? We will worship God for all eternity. Itama na natin. Let us do it right. Let us worship God in spirit and in truth. Be spiritual, be truthful. More than the music, more than the songs, God wants us. God wants you.